Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas ng mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Ako si Annalisa La Victoria. Karong adlaw igpapahulay, petsi 6 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom. Uban ang puwersa sa katawhan sa Dios kininyong kapaglaom may gaylaya siya dumankas. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga makapadasig ug nagdala og buhing paglaom. SMMY Joint Evangelistic Campaign sa Northern California Conference ug Southern Mindanao Mission mibunga og 786 kahamiling kalag alang kang Jesus. Sa Western Mindanao Conference, Philippine Publishing House Crusade nagbunga usab og kapin 125 ka mga individual. Kiniugon pa ang mga balita ang angay natong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Ang Matthew 28:19-20 nagpadasig kanato nga go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Og inubanhan sa gahom sa Espiritu Santo, usa ka Southern Mindanao Mission wide joint evangelistic campaign sa Northern California Conference og Southern Mindanao Mission ang mibunga og 786 kahamiling kalag alang kang Ginoong Hesus kiining balita nga nagdala og dakong paglaom igasaysay ni kapaglaom Adeline Quinte. Kapaglaom Adeline. The Northern California Conference responded to the mission of the church to conduct simultaneous evangelistic campaigns throughout the territory of Southern Mindanao Mission from June 23 to 29, 2024 in order to reach more people for Christ through free medical missions and nightly evangelistic meetings. One of the reasons I came to the Philippines is to experience the new energy in evangelizing the unreached, because this is really unforgettable to see how people are burning for the Lord. They're really working tirelessly for the Lord, and this is something that is unique for this place. The idea that everyone needs to hear the gospel and working towards the end, regardless how much it costs me. That's amazing. I thought I was the one who's about to give a lot of things to people. But the more I see these people, the more I see where they come from, the more it challenges me to examine myself and to know how I've taken the many blessings that I have enjoyed in the United States for granted. These beautiful people are teaching me the life of Jesus Christ. Their humility, their hunger, and their passion for truth is just so inspiring. And I'm just so blessed to see all of them open their hearts to receive and accept Jesus as their Savior. With the assistance of church leaders, district pastors, directors, the collaboration between Northern California Conference and Southern Mindanao Mission overcame the obstacles and effectively disseminated the Word of God throughout the region. This is Adeline Quinte reporting for Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Adeline, ang kalangitan nagmaya gayod sa maong balita. Sa laing bahin, usa-usab ka krusada sa Western Mindanao Conference ang nibunga og kapin 125 ka mga individual. Atong saksihan ang maong kalihukan, kauban si kapaglaom Retchen Arcelias. Kapin
125 ka mga individual ang midawat kang Kristo isip bunga sa gipahigayong usa ka semanang krusada dinhi sa Jimenez SDA Central Church ni adtong Hunyo 23 hangtod Hunyo 29, 2024. Alang sa paghatod o kahayag ngadto sa mga katawhan. Gipanguluhan ni Pastor Gomer Vistal ang maong krusada uban sa maaptikong Officers Care Group diin sa matag tuig sila magapahigayon sa maong programa kada misyon o konferensya og mapaabot sa misyon matud pa ni Pastor Leonardo Hiasa Jr., Philippine Publishing House President. Ang buhat sa evangelism is a mission given to all of us, especially kita nga nagdawat kang Ginoong Jesus. And Philippine Publishing House, nakita namo nga sa kalapad sa buhat, we can do our little part. So every year, natay at least mga 10 to 12 evangelisms nga ginahimo. Others, aside from those that we support monetarily. Kani nga mga evangelism, kami gyud mismo atog yung mga workers ang gagawas because we want to really take part in the mission nga gihatag sa ato sa Ginoo. Dala ang tema ang pinakalalom nga panginahanglan sa tao, diin kini gipalapad sa magsusulti matag gabii. Akong ibilin sa inyo nga magpabilin mo nga magsuporta sa buhat sa iglesia. Aron nga kanang bag-ong na bautismuhan, magpabilin sila nga loyal sa iglesia. Og sa tanan nga mudawat karon sa sagradong bautismo, ang akong tambag ninyo nga himuon ninyo nga mahimo mong mainampuon, magbasa sa sagradong Biblia aron nga mahimo mo nga ma-mature sa inyong pag-alagad nya mo simba sa Miyerkules, Biyernes ug Sabado tibok adlaw. Dako ang pasalamat ni Tina Cayetano sa dihang siya midawat sa santos na bautismo ug siya nakakaplag na sa kamatuoran. Mo may akong na kuanan adlaw gabi mo ay akong nadunggan nga kanang baboy dili gyud pakaon. Din kanang mga hayop nga uban di gyud pakaon. Wala po ko kabalo nga kanang usa ba diha makaon ba. Basta adlaw pampapahulay, adlaw Sabado diri nagi ko panimba. Ang maong krusada usa lamang kapaagi og instrumento sa Dios aron kita makahatag og kahayag ngadto sa uban tungod mao kini atong misyon sa katapusang panahon. Gikan dinhi sa Jimenez SDA Central Church, Misamis Occidental, kini si Richard Arcelias alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang usa ka pikigsaad sa serbisyo sa buhat sa Dios nagpaligon sa kamahinungdanon sa mga tahas nga gipial sa usa ka magbubuhat sa iglesia. Busa ang Philippine Publishing House gihatagan gayud kini og dakong bili. Pinaagi sa usa ka pinasahi nga commitment service alang sa mga literature evangelists atol sa dakong krusada sa Western Mindanao Conference. Ani ang report ni Kapaglaom Jonalyn Adorable. Ang Philippine Publishing House Crusade usa ka dako nga pagtigom alang sa mga literature evangelists. Nagpahigayon sa usa ka espesyal nga programa nga nagpatunghag dako nga pagpasidungog alang sa ilang mga sakripisyo kadasig. Usa sa mga highlights sa mga event, mga committed message ikan sa presidente sa Philippine Publishing House. Usa ka mensahe nga nagpadasig ug nagtawag sa tanan nga magpadayon sa ilang misyon. Sa iyang mensahe, gipasiugda sa presidente ang kahinungdanon sa mga literature evangelists sa pagpadayon sa pagwali sa mensahe sa paglaom o kaluwasan pinaagi sa mga libro o balasahon. Ipaklaro niya ang nga bisan pa sa mga hagit o kalisdanan ang iyang dedikasyon o kadasig mao ang paglambo sa espirituhanong paglakaw sa daghang mga tao. Sa among pag-ani sa local nga mga churches, at least nahimamat po namo ang mga literature evangelists. Kay gusto po namo nga ma-feel closer to them kasi sila ang partner namo sa field. Unya kinahanglan namo nga magtambayayong kanunay. And we are happy nga ang mga literature evangelists diri sa WMC pertig yung dasiga. Law nang hinaot me nga unta magpabilin ang ilang kadasig kay dagha pa makalag nga kinahanglan makibalos kamatuoran pinaagi sa atong mga balasahon. Ang maong mensahe usa ka tawag sa tanan nga magpadayon sa serbisyo ug dili magkaluya sa ilang pagministeryo. Usa sa nakapa-inspire nako ani nga buhat ingon nga literature evangelist is makashare ko sa mga katawhan alang sa pag-ampo ug ingon man usab sa mga pag-give og mga books nga sharing sa ilaha kanang mga small books dayon
usa na dayon nga way nga maka-start ko sa akong pagmensahe pinaagi sa mga pinatik. Amo kuban sa tabang sa Ginoo, amo og yung gi-encourage ang among kinabuhi sa among mga kaubanan, sa among leader, ug sa tanan-tanan gyud nga mga kauban namo sa pag-work nga kami maggamit gyud sa buhat. Uban sa tabang sa Ginoo, update gyud mi og dasig gyud mi nga musulti sa mga katawhan. Sa wala pas kamatuoran, labi na gyud as kamatuoran nga madasig pud sila sa buhat. Ang Philippine Publishing House Crusade usa ka dakong kalampusan ug nagpakita sa kusog og pagkamabinantayon sa mga literature evangelists sa ilang buluhaton. Gikan dinhi sa Jimenez Adventist Central Church, kini si Jonalyn T. Adorable alang sa Mispa Live News and Commentary. Padayon sa paglambo alang sa buhat sa Dios sa Western Mindanao Conference. Og daghang salamat kapaglam Jonalyn Adorable. Sa teritoryo sa amihanang sentral sa Mindanao, Cluster 3 Federation Rally nahimong nagmalampuson pinaagi sa pagpangulo sa mga kabatanunan. Si Dan Fuentes maghatag sa detalye. Ani kita karon sa Barangay Bayanga Basketball Court kung asa giheld ang culmination activity sa 5 kaadlaw nga Cluster 3 Light Bearers Federation. Ang 5 kaadlaw nga federation sa Cluster 3 Light Bearers nagka-culminar pinaagi sa usa ka bantugang sermon nga gihatag ni Pastor Cristito Vacalares, ang presidente sa North Central Mindanao Conference. Usa sa nagkalain-lain nga kalihukan mao nga ang mga kabataan gikan sa Cluster 3 nagpakita sa ilang kusog pinaagi sa pagdula og nagkalain-laing mga dula ug pagpakita sa ilang mga talento sa pagpalapad sa buhat sa Ginoo. So this is our second time nga nag-federation me, but this is the first time na ang youth gyud ang nag-overall naglihok ani nga kalihukan, especially with the advisor, ang among advisors na from Cluster 3 President Pastor Sir June Libarnes. So Cluster 3 is composed of 7 different associations from Metro Cagayan District, Garden Church, Central Church, Diamond Association, Golden Association, West Magnetic Association, and East Magnetic Association. So we are very happy nga positive ang response sa atong mga youth, no, from the arrival Tuesday until now sa atong end. I know grabe ka busy ang atong NCMC because there are a lot of activities. Tomorrow we will our youth will be at Balulang kay naay paghitabo nga moral recovery camp, but our youth wala gid sila nagingon nga dili mi ma'am, but they said yes sa ato ang they said yes sa atong kalihukan, and we are very happy nang responses pud sa atong mga elders, sa atong mga presidents, sa atong federation is very positive. So akong gihanggat ang atong mga youth, ang atong mga elders, atong mga kaigsuonan to join or to facilitate an event na ang youth nang magdala, because I always hear nga ang youth daw is our future leaders, but dili na future, because today our youth is our leaders. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I with them. Kaning nga bersikulo may gala na pamatuod nga kita magkatigom ga sa Ginoo, ang iyang presensya magaban kanato. Kini si Eden Fuentes para sa Mispa Live News and Commentary. Kudos mga dasig nga batanon sa North Central Mindanao Conference. Daghang salamat kapag laom, Eden. Alang sa atong international news, gikan sa Loma Linda University, usa ka alumnos nagdala og serbisyo sa panglawas sa homeless shelter. Source of Life Publishing House nagbarka og dakong hitabo sa ilang pag-inaugurate sa printing press sa Russia. Ang tibuok detalye igahatag ni Kapaglaom Glenny. Si Professor Sean Smith usa ka graduate sa Loma Linda University School of Pharmacy nga nagdumala sa Simba Center, usa ka klinika nga gibase sa pagtuo og ilabi na kini usa ka non-profit clinic sa Victorville, California. Ang klinika nagahatag og solusyon alang sa mga panginahanglan sa panglawas ug kalinaw sa mga kabus, mga tawo nga walay balay. Ang sentro nag-operate gikan sa usa ka pasilidad sa Victorville ug nagagamit og interdisciplinary approach sa pag-atiman, lakip ang behavioral health, substance use disorder counseling,
case management ug housing navigation. Ang wellness center mao ang una nga non-congregate housing ug healthcare facility sa San Bernardino County nga giablihan last year, Disyembre 2023. Ang sentro usa ka emergency shelter nga dali ra ma-access nga nagtanyag og 110 ka mga unit sa non-congregate housing. Ang klinika usa ka lugar nga gitun-an aron magamit ang mga komunidad nga mga hinabang sa paghatag sa mga serbisyo. 5 ka mga miyembro sa healthcare team sa Simba Center ang mga graduate sa Loma Linda University nga gidumala ni Smith nga iyang gipasalamatan sa pagdala sa ilang kinabuhi ug sa mga tawo nga ilang kauban alang sa direksyon sa Ginoo. Ang Source of Life Publishing House miinaugurar og bag-ong printing press sa newspaper, usa ka importante nga kalihukan alang sa pag-advance sa misyon sa Dios. Ang press magaimprenta og Hidden Treasure ug Keys to Health newspapers nga i-distribute sa lain-laing mga rehiyon lakip na ang Tula Region, Moscow, Central ug Southern Associations ug Minsk. Ang tumong mao ang pagpa-increase sa sirkulasyon sa 200,000 nga kopya matag bulan sa matag newspaper ug organize sa pag-deliver sa mga komunidad pinaagi sa book centers. Ang press usab maga-centralize sa general service sa simbahan ug magpalig-on sa proseso sa delivery. Ang publishing house nagtuon sa pag-impreso niini nga mga newspaper ug plano nilang musaka sa ilang mga produkto nga maglakip sa youth newspaper nga 7D, magazines ug brochures gamit ang editorial team sa Hidden Treasure. Ang paglunsad sa press usa ka importante nga hitabo alang sa publishing house ug sa tanang nakaapil sa pagpahibalo sa mensahe sa ebanghelyo pinaagi sa mga newspaper. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod, kini si Glenna May Perez lumaktod alang sa Mizpah International. Dalaygo ng Diyos niya ng makapadasig nga balita. Kini lamang nagapamatuod nga ang atong iglesia wala natulog alang sa pagpakalap sa pulong sa Diyos. Mga higala, atong dakong ikalipay nga ang Southwestern Philippine Union Conference Education Department mihatag og dili lang usa ka Presidential Award apan duha alang sa Mountain View College. Og ang Hope Channel Zamboanga Peninsula Mission sa Sulo nag-anibersaryo. Ikaw ba gikapoy na sa trabaho o gusto na mag-resign? Sa unsa daw, sip kapag laom tuwing adunay mga sugyot alang kanimo. Kini og uban pa ang atong atngan dinhi lang sa Mizpah Live News and Commentary. Human niining mubo nga pahinumdom. Have you ever been so anxious about something that you couldn't even find the words to pray? Maybe you're feeling so down or even hopeless. Look at these creatures in the sky. Luke 12 verse 6 tells us, not one of them is forgotten before God. If God cares for the sparrows and the robins, how much more valuable are we to Him? Know that there are no challenges or situations we face that God cannot handle. He is an all-knowing, all-seeing God who keeps His eyes on us, watches over us day and night. Now, why should you feel discouraged? God said, do not be afraid. You are worth more than many sparrows. So remember, if God cares for the sparrows, He certainly cares for you. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat niini nga pahinumdom. Mga higala,
Gikapuy ka na ba sa imong pagpangabudlay? Gusto na ba ka nga mahayahay na usab, ikaw makasulay? Tingali ato ka nang gibati usahay, busa ang resignation letter, dili na magdugay. Pero time sa igsoon, si kapaglawom tawing ani ay nindot nga kasinatian, kabahin ni Ana atong kining sayron din hilang sa unsa daw? Hey guys, I'm back! Unsa daw? Pero wala ko nag-resign ha? Apa na nga itong isgutan karon mahitungod aning gitawag nga resignation o sa Bisaya pa ang pag-undang o paghawa sa trabaho. Nga nung kinahanglan man mo resign. Unsa ka ha ang hinungdan? Tinggawas na ba dayon sa mga marites? Haha! Usa sa pinaka hisgutanan recently sa social media ang pag-resign sa usa sa sinaligang lideres sa nasod. Daghan ang gisayangan apan daghan usab ang miuyon. Tungod kay kini daw mas makapaayo. Apan matud pa sa uban dili daw ni makakristohanong tungod kay imuha daw gipakita nga ikaw taas og garbo tungod kay wala ka nahimong submissive sa imong amo. Unsa daw? Apan kung ikaw igsuon ang pangutanon, unsa man imong ikasulti kabahin aning pag-undang. Tara, ato pangutanon na atong mga higala. Let's go! Para sa unsa mga rason or hinungdan ngano ang mga trabahante ga-resign or gaundang sila mga trabaho? Kay para sa ako kay kanang dili jud wala ni kanang iswag ang sweldo tes sa ato makita isa gyud na mga hinungdan is kana bitong dili sila matagan og patagad sa ilang mga manager kana bitong for example over kay sa trabaho sa oras then gawas na dili sakto nga sweldo kay kuripot ang kuan depende man na siya sa sitwasyon na ay nagsakit na ay dili kakaya sa trabaho kay usa gid diha kanang nagmahal ang palaliton niya kung magsalig sa minimum wages dili enough kasagara main nga reason is kana biton di sila mas satisfied mo na nga di sila satisfied sila nga sweldo mo na nga mangita sila glaen para sa mo karon sinsilyo ra gid mo di mi mas satisfied ani so mangita gid miglahi nga trabaho so kinahanglan gyud og kuan kanang mataas-taasan ang income kay tungod sa nagmahal ang tanan dili kaigo. Depende na siya kung unsa nga klase ang ilahang trabaho nga gisudlan. Kay basin pod dili makaya sa ilahang lawas kung ang ilahang trabaho kanang labi na kanang sa mga labi na especially kanang mga construction. So kapoy gyud kay na siya nga trabaho. So ug dili sila kakaya ana hinay ilahang resistensya mo nang muundang gyud sila. Ang palaliton mahal kayo mga tanan ang cost of living taas kayo nya ubos kayong sweldo nang daghan ka pang abroad. Unsa daw? Unsay giingon sa Biblia kabahin sa pagundang? Tinuod ba nga miingon ang Biblia nga ang Biblia nagmando kanato nga dili mo undang bisan pag kita makasinati niya nang napildi nga pagbati. Unsaon man ako pagkahibalong nga kini kabubuton sa Dios ang pagbiya sa trabaho. Unsa daw? Higala kung ikaw gibati nga you are under attack sa imong pagtrabaho or baka stress na kayo ka or overwhelmed ka or na imong ginapas nga mga crazy nga mga deadlines sa imong kinabuhi o sa imong pagtrabaho and you are contemplating muundang sa imong trabaho. Ang Biblia hinumduman nato nga ang Biblia nagaparasig alang sa matag usa kanato nga usahay ma-discourage sa ato nga kinabuhi nga usahay muwad ang tagpaglaom apan hinumduman nato ang gisulti sa balang kasulatan in Joshua chapter 1 verse 9 nagaingon siya, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kana nga saad sa Ginoo higala kapag laom usa kanindot kayo
busa nga ato gina siyang hinumduman kanunay nga ang Ginoo dili gayud magabiya kanimo. Ayaw undang padayon kay ang Ginoo magauban kanimo hangtod daw niya sa kahangturan. Ang Dios magapanangin kanimo. Unsa daw? Unsa man nangangay buhaton, mga igsoon, walay laing giya sa tanan natong mga desisyon, kundili mao gayud ang pagsangpit sa ngalan sa Ginoong Hesus sa tanan natong pagabuhaton. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat kapaglaom Tawing. Mga higala, atong dakong kalipay nga ang Southwestern Philippine Union Conference Education Department mihatag og dili lang usa ka Presidential Award apan duha alang si Mountain View College sa ilang outstanding performance sa 2023 ug 2024. Agig pag-ila sa pagkabot sa ikaupat o kaunom nga ranggo sa mga top performing nga mga eskwelahan sa nursing licensure exam sa 2023 o 2024 sa sunod-sunod. Ang mga pasidungog gihatag atol sa 89th commencement exercises niini. Si Miss Danielle Ramonal Sena, usa ka 2023 Bachelor of Science in Nursing graduate nga nakakuha sa ika-unom ka posisyon sa 2024 Nursing Licensure Examination, nakadawat usab ni ining gitamud nga award. Ang Presidente, Pastor Jerry Patalinghog ug ang Executive Secretary, Pastor Max Dante Ubos sa Southwestern Philippine Union Conference, nihatag niini nga pagpasidungog. Tuod man ang Mountain View College, makanunayon nga nagpakita sa talagsaon nga performance sa nursing licensure examinations sulod sa mga katuigan. Og tungod niini, ang mga graduado niini gipangita pag-ayo sa sulod og international isip resulta sa ilang holistic nga edukasyon sa nursing. To God be all the glory. Og mga kapaglaom, Ellen G. White's writing, usahay masubrahan o makulangan ang atong panabot. Unsay mga countermeasure sa iglesia aron mabalanse ang atong panabot sa sinulat ni Ellen White. Kauban si Pastor Jimmy Adil, ang Spirit of Prophecy Director sa Southwestern Philippine Union Conference, pagatagaan og saysay kini nga mga pangutana, kauban si kapaglaom Charm Seneneng dinhilang sa Mizpah Commentary. It's another happy Sabbath again mga kapaglaom. 1 week na po ang nilabay. O kita karon nga semana, I know that we have been blessed by God sa tanang mga gipambuhat sa itong mga kamot o sa tanang mga endeavors nga ato ang engaged in. Mga kapaglaom, daghang kayong salamat diri sa Mizpah Live News and Commentary for always supporting this program. O ako pong saludo alang sa tanang mga communication directors sa tibuok Mindanao for allowing our viewers to witness the evangelism work and the church growth in every week nga inyong gihatagan kami o glimpse of what is happening in your mission. Mga kapaglaom, this week also atong gikalipay ang makauban ang ato ang usa sa mga gikahinaman sa matag semana ang iyang tuburan sa paglaom, and he's also been very influential when it comes, especially when it comes to our young people on Masamiko's program, on the advocacy of teaching our young people on how to become closer to our church and to God, on specifically on the writings of Ellen White, because that is his department. That is what his department is doing. I'm talking about the Spirit of Prophecy and Ellen G. White State Studies Center Director of Southwestern Philippine Union Conference, walay lain, Dr. Jimmy Adel. Maayong hapon, Pastor, and happy Sabbath. Yes, happy Sabbath. May hapon, Charm. Dagan salamat, Pastor. No, for so long, we've been like, ginahunt yung kanamo diri sa Mizpah Commentary. Karon na, dakpan na yung kanamo, Pastor. What is this SOP or Spirit of Prophecy is all about, and unsay role ani sa atong church growth? Actually, dili siya bagong nga department, no? Dugay na niya, panula lang gitaganog kining importansya ka tingali. Just we assume that people know, people value the counsels of Ellen White,
But lately, there have been many issues. Daghang mga nigula nga mga lain-lain nga mga pagtulunan nga nagakutlo po sa mga sinuwat si Sister White. Munang confusing sa mga tao. So ang atong leadership sa GC, sa SSD o sa atong union, naka-decide nga i-separate na himo na gid kining pinasahi nga office. O ang focus sa ani charm is really number one, to encourage all of us, no? Apil mga pastors o mga church leaders o mga members nato nga mubasa gyud sa mga sinuwat si Sister White. Secondly, nga mukutlo ta og sakto nga pamaagi kay daghan sa ato may magkutlo-kutlo pero og samo pa na walay hermeneutic ba way sakto nga paghubad mo na nga laylay ang utok laylay ang padulngan. And thirdly, it's also to meet issues lagi nga kining sila pa extreme views og napoy laki nga dili kay mo. Yeah, so mo na siya nga gitagaan og importansya, no? Because we have a rich resource actually, no, sa tambag ni Sister White, but to me, it's an advantage nga wala nato gipahimusli kaayo. Wa gi-maximize. So, Pastor, for those who are not members of the church or who are just observing what we are doing in this church, can you tell us a brief of what is the role of Ellen G. White, especially her writings on our church? Well, number one, daghan sa atong mga pagsabot sa Biblia na natabangan sa mga tambag ni Sister White. In other words, that's why Ellen says, her writings should never take the place of the Bible. Rather, her writings should lead us back to the Bible. Secondly, ang iya pong gigamit ng analogy, it's a lesser light, referring to her testimonies, leading to the greater light. In other words, sige tagbasa mo igala, ato pagin masabtan sa hayag-hayag pagin nga pagsabot ang Biblia. So dili, never should they compete. Kaya uban po, mo nang usa ka sa ipon nga, magsignal basa kay Ellen White, wa nagabasa sa Bible, dili na mo ang tumang magala. In fact, sa Ellen White, pantam ningon nga, if you find my writings in conflict with the Bible, do away with my writings. So, mo na magala. So, sa ato pa, Pastor, your department is, this is now the primary goal of this department to give really an enlightenment kung unsa ang mga writings diha. Now, moingon yun ta, Pastor, nung go back to the Bible and then, ang kang Ellen G. White's writings, mo expound, mo give details. Yes, because they provide, let's say, kaning mga more substance and they are more practical in other words, no? Kay Bible is not perfect ato pang sayra, no, because they are written by mortal people like us. God inspired them and they wrote the messages of God in their own words. Okay, so mo pa lang kay Ellen White, no, na dili na hingpit yung mga sinuwat, but they will guide us. Okay? Muna siya nga, they will enlighten us more. So I just want to reiterate that Seventh-day Adventist Church is not using the writings of Ellen White as our Bible. Yes. In short, dili gyud na siya ang maoy pinaka diha napundar ang tibuok nga kumbaga doctrine sa Seventh-day Adventist Church, but we are just using it to give light or to add more emphasis sa what has been written in the Bible. Yes, very good point, Charm. In fact, sa ako mga seminars, mga churches, mga institutions, muna akong klaro. There are two common misunderstandings about the writings of Ellen White. One is, nga doon na tayo laing Bible, referring to the writings of Ellen White. Secondly, nga atong doktrina, gikan kang Ellen White. Yes. It's not, no? Kaya ubalik ta sa 1848, itong panahon nga atong mga leaders naghimog Bible conferences, nagtuon sila, they studied hard, they prayed earnestly, sometimes through the night, in search of truth. Okay? So, dili nga, Ellen White, unsay kung dili, no? Sa Bible kita, no? Si Ellen White, nagdugang lamang to confirm or to correct what was wrongly understood. And I really like it that it is also part of your department nga mo interpret, kumbaga, right interpretation of what has been written there. Yes, kamuli na nga, kung kining mga tao nga nagsubay sa Ginoo, ga-quote kang Ellen White, gasandig sa mga tambang Ellen White, kini pong mga tao nga mga lahi pong position, dito po kay Ellen White makot. Sama kini. By the way, Cham, one more nga atong bugat-bugat nga bulaton is kining to meet these issues. Okay? Like kining issues sa country living, magpabukid na lang kuno kay ang kalibutan makasana kayo, aron dito man contaminate. Actually, kuan na siya karon, murag in. Yeah. And then apoy kining mga vegetarianism, di ka maluwas. Okay mo na sa pani. Kung di ka mo luhod, di ka mo sa pana no, magampo magluhod yun. Napisa kining vegetarianism. Then kining issue pud kun sa kining supak sa persona sa Holy Spirit. Oh yes, to Tonity. Yeah. Kaya na ako'y namit na nagibisitahan ako sa usa sa itong tulungan. Mo giniya. Napod siya mga Ellen White statement, pabasa na ako. I-cite po niya? Yeah. Muna siya nga, watay hermeneutics ba? Watay proper, principles of right interpretation. Muwa ata sa passing. Okay? And by the way, aside from the Spirit of Prophecy, doon na po tayo Ellen G. White Study Center.
gani based ni sa atong tulungan sa diri sa SWPC na Mountain View College, so dito na ibutang. Ang tinuod wala pa kita kasugod kayo na natay mga libro dito pero wala pa gid ma-organize, wala pa ta ka-procure og mag-ong mga kining titles, but usapan na sa atong trabaho na we will also have more acquisitions, more titles, and secondly we will translate muna dako-dakong trabaho, and aside from that it's also looking into the history of institutions and churches. In other words, ug tuan akong magpiyo dito, akong tanawon unsa ang mga kasaysayan sa mga iglesia diha sa palibot sa Bukidnon, and then eventually sa Spook. Kay every church has a narrative, has a story to tell of God's miracles, God's leadings. Muna part po sa atong trabaho. Okay, nice for worship connection with the objective or the thrust of the communication department, Pastor. No, mura siya sumpay, extension or somewhat partnership ana no. Yeah. Kay mo po na ang role po sa communication. We will be more on denominational history, no? History of local churches. Siya. Pastor, thank you so much. I know that being in this department, mura kinahanglan ka mo explore into different research. And just recently, you are from a trip. You are from international trips, by the way. And you have mentioned that you have been part of a research group. Tell us about this. Yeah. Ang General Conference through the ASTR office, no? ASTR is Archives, Statistics and Research Office, no? It's a sub-department of the Secretariat, no? Ang kapangulo na sa GC si Dr. David Trim. Okay? Naghimo og global study ang GC, that was in 2012, no? It's a worldwide study on spiritual life patterns of Adventists all over the world. O wala dama kami ang natahasan nga magkandak anang study sa SSD. Okay, kauban ako da si Dr. Rosario nga karon presidente sa IAS. At that time she was in IAS. Si Miss Carty Joy Aguilion, language teacher sa MVC, o kining Engineer Ray Upaw og iyang asawa among statisticians. So ang first phase nahitabo niya itong 2012, no? Gani gipresenta mo ang results sa among first phase study sa GC mismo headquarters in 2013. Actually charm diha namugna ka ng atong IEL in DR. Kaya dito sa among summit. During mga research, ay naingon na. Kaya kining research, but actually, muning basis sa mga decision making. You know, ang atong leadership, nag-upgrade. Nag-upgrade. Di pa nagka-break-break. Nag-upgrade na. That they've realized that we have to make decisions on the basis of hard data. Kaya ito, we are more on guesses. More on experiment. Yeah, experiment. Tugmo-tugmo lang. Karon, they really want data. So, scientific na siya. Yes. Kaya naagyan siya proven nga mga, kumbaga, observations and